there's a right time for everything and a purpose for everything. There's a right time and a right place. Ang right place po ngayon ay para tayo magsama-sama para maitaas po ang ating Panginoong Jesucristo. Kasama na po mo yung panawagan kung tayo po lahat ay merong kanyang-kanyang gawain. Every one of us shall give account to God. Lahat po tayo ay merong pananagutan. Ultimo ang bata. Ultimo ang mga bata. Lahat po tayo na narito ngayon ay Hallelujah! Dahil siya po'y nangako na kung saan nakakatipo ng dalaw-tatlo sa kanyang kalagitnaan, siya po ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Kaya tayo po lahat ay umupo, tayo po ay hulog sa Panginoong Jesus. Mahintulutan po natin na ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang pong kalooban ang siyang maganap sa mga sandaling ito. Tayo po yung buhat manalangin. Sa iyo po, Panginoong Jesus, ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati. Maraming salamat po, Lord Jesus, na sa kabila po ng hindi kami karapat-dapat na lumapit sa iyo, ngunit binigyan mo po kami ng karapatan na maging mga anak mo dahil tinubos mo kami mula sa aming mga kasalanan at ikaw na po ang siyang naging lahat sa aming mga buhay. Sa mga sandaling ito, Lord Jesus, ang dalangin namin, kami po lahat, ilagay mo po kami sa pinakamababang kalagayan upang sa ganon, ikaw po, Lord Jesus, ang siyang patuloy na matanghal, na ikaw po ang pinakamagaling, Panginoong Jesus. Ikaw po yung aming tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Narito kami lahat sa mga sandaling ito, Panginoong Jesus. Iisa po ang layunin ng bawat isa sa amin, ang ikaw ay mapapurihan namin ng pinakamataas na papuri. At Lord Jesus, lahat po ng aming gagawin para sa iyo, sa pamamagitan mo at ukol sa iyo. Nananampalataya po kami, Panginoong Jesus, na sa iyo pong kahabagan at sa iyo pong pangunguna, ang dahong ito ay pinuno na ng iyong kaluwalhatian. Lord Jesus, upang sa ganon ang trilyon-trilyon ng mga banal na anghel ay siya namin makasama na magpupuri sa iyo, nasasamba sa iyo, dahil ikaw ang pinakamabuti sa aming buhay. Wala kang katulad, Panginoong Jesus. Ikaw yung tunay na Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya nga po, sa mga sandaling ito, pakapadali mo po ang aming mga puso. Sa aming mga puso ka nakatingin, Lord Jesus. At ikaw din ang nagsabi na kung pinapakundangalan namin ang anumang kasamaan sa aming mga puso, hindi mo kami pakikinggan. Ngunit, Lord Jesus, ang dalangin namin ngayong mga sandaling ito, ikaw po ay kasama namin at ikaw na po ang aming kabanalan. Maging ang lahat, Panginoon, ang music ministry, ang lahat ng gaganap, Panginoon, para sa iyong gawain. Takpan mo po silang lahat ng iyong banal na dugo. Higit po ang mensahe na dadalhin ng aming Archbishop, Lord Jesus Christ, at maging ang aming title offering, ang mga patutuo, Panginoong Jesus, ang lahat ay para sa iyo. Kaya nga po, Lord Jesus, maraming salamat po. Maging sa napakagandang panahon na ibinigay mo sa amin, na masabi nga po namin ngayong mga sandaling ito, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. At kami naman po narito, inaanyayahan kami. Let everything that has breath praise the Lord. Kaya Lord Jesus, magpupuri kami sa iyo. Sasamba kami sa iyo para sa iyo at dahil sa iyo lamang. Hindi upang magpa-impress ng sino pa man, Panginoong Jesus, kundi upang ikaw ay mabigyan ng kaluwalhatian at wala kaming makita, kundi tanging ikaw lamang. Oh, glory to Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Hindi ka po namin nararamdaman, natidyak po namin, kasama ka namin sa mga sandaling ito, sa kabuuan ng gawain ito. Narito ka po at pinagpala mo na po kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus, kami po lahat ay nagagalak na nagsasabi ng Amen and Amen. At sinalita ng Diyos ang lahat ng ito, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito,
tunay na hindi nakakamakan. Ngunit sa inyo ay katibasayan. Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa masamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa mga pagtutulog. Sapagkat tayo pagtutulog, nagsisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at wala nga namang pagkakatiwala sa laman. Bagaman na kayo pagkakatiwala sa laman, mukhang muli ba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na natinuli na yung ulang araw mula sa lahi ni Israel, mula sa kalibay ng Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ng Pariseo, tungkol sa pagsikap ng mga musik sa iglesia, tungkol sa kabanalan sa kautusan na walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay nari kong palagihan alam-alam kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay nari kong palagihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus. Na Panginoon, naalam-alam sa Kanya, tinis ko ang palagihan lahat ng mga bagay na nari kong sukat lamang upang damayin ko sa Kristo. At ako'y masagpuan sa Kanya na walang katwirang ang sarili sa mga tuwid bagyan sa kautusan. Kundi ang katwirang sa pamagitan ng pagpapantalo kay Kristo upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na magaling at ang pakikisama sa Kanyang mga kahirapan na ako'y natulog sa Kanyang pagkakataon. At ang pakisama sa hindi sa akin nagdamunan, okay na lubos na, hindi nagpapatuloy ako, baka sakalang mabot ko, yung ay ginabot naman sa akin ng Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ba inaring ginabot? At dapat sa bagay ginagawa ko, nalilimot ang mga bagay na nasa likuran. At yun ito ang bagay na inaharap. Nagtutulungan ako sa hanggan sa katipan na kayo ng pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga, kung na tayo masakdan ay mag-isip na kayo at kung saan may nagkakaiba kayo niniisip ay pahay naman po sa inyo ng Diyos. Lamang, magsidakan tayo ayon sa gayong ayos na ating inuulit. Praise the Lord. Pumuna po tayo. Ngayon naman po dadakaw tayo kung saan tayo mag-praise and worship. Sabi nga po sa Psalms 150, let everything that has breath, praise the Lord. Yun, let everything that has breath, praise the Lord. Yes, praise the Lord. Bago po tayo mag-abitan, kaya ko muna po i-welcome ko rin, kunin ko na rin po yung pagkakataon para i-welcome po yung ating kapatid na ngayon lang din po nakarating dito sa ating gawain. Yung po dalawang naunang si Sister Laika at saka si Sister Jelly Ann, ay sila po yung mga kapatid
pangunguna po ni Sister Cadiz, ulit tinatawagan ko po ang double effort sa pagtulungan po ng Meralco Village at ganoon din po ng Gloria Heights at Tipolo Outreaches. Kaya po, welcome po natin silang lahat para sa praise of the Lord. The Lord
po kayong lahat. Ayun, medyo kilala kayo ng dito. Pero yung dito po, magandang hapon po sa pangalan po ng Lord Jesus Christ. At nagagalak po ako na makatayo po dito sa pulpito ulit. Matagal na po ako hindi nakakatayo sa ganitong kalaking congregation. Kaya hopefully, in the name of our Lord Jesus Christ, mag-bless po ang bawat isa. Ang una ko pong ipapatotoo, ang isang item ko ay dun sa Colossians 2:10 na nung araw, bata pa po ako, lagi kong tinatanong, mga bata, tinanong niyo ba ang sarili niyo? Nakatulad ng tinatanong ko nung siguro ako'y po high school. High school na po siguro ako noon kasi nakakasakay na po ako ng isa sa gym. At noon sa gym na yon, tinatanong ko sarili ko, meron kulang sa buhay ko. Pero hindi ko makita kung ano yung kulang ko at hindi ko alam kung ano yung kulang ko. Pero ang sinasabi ko lang, may kulang sa buhay ko. Sa panahon na yon, hindi naman po kami ganun kahirap. Kompleto naman po ako materially. Kaya sabi ko, anong kulang pa? Ano yung kulang sa akin? So, hanggang sa naging Christian po ako, sa pagiging Christian ko ay palipat-lipat po ako ng churches. Kung saan-saan po ako mga fellowship, pumupunta, jumping from one fellowship to another fellowship. At nung napunta na po ako dito sa All for Jesus, naalala ko po ang ating pinakamahal na ating pastor, si Reverend Adelberto C. Medina. Wala po siyang tinuturo kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At sa kanya ko po nakita yung sa katuruan niya na focus on the Lord Jesus Christ. At lagi nang sinasabi, binabanggit po niya yung Colossians 2:10 na we are complete in Christ. Ayun, nakita ko po, napakaligaya ko na po ngayon kasi buo na po ako dahil in Lord Jesus Christ. Siya lang pala yung pumuno sa atin. At hindi ko na alam kung ano ang hinahanap ko, pero I know within my spirit, within myself, there's something lacking. But when I found Jesus Christ, I am complete now. Pero bukod doon, may mga surprises pa si Jesus. Dahil nung sinabi sa akin ni Sister Luz, ako daw mag-testify. Wow! And it was, I think, 2 months ahead. And I've been praying to Lord Jesus kung ano yung ma-share ko na ang bawat isa ay makikinabang. At ito nga po, it was just recently na binigay sa akin ng Panginoon ng mensahe while I was just browsing on the doon sa mga inipon ko database na mga message ng ating Pastor Reverend Medina, ay nakita ko po yung kahit yung desire, no? At ano yung anong verse sa Biblia ang ginagaya po ng ating pastor? Meron po ba kayong ginagaya sa Biblia? Si Abraham po ba? Si Isaac? Si Jacob? Ang sabi ni Rev, ang ginagaya ko ay yung bata. Yung ulirang bata doon sa feeding of 5,000 men, not including the ladies and the children. So, yung pala ang ginagaya ni Rev. Ang nangyari po, yun din pala yung nagagaya ko na hindi ko napapansin. At yun ang gusto ko ni Pastor Medina, na ang lahat sa atin ay pumasok sa ganoong larangan ng buhay na matamo natin ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan po, ay naku, nabibless ako kasi alam ko, ito yung gusto ni Jesus na patotoo ko. At ito din po yung gusto ng ating pastor. Diba? Miss na miss ko po siya sa totoo lang. Miss na miss ko po talaga siya. Siya po yung naalala ko. At natuwa ako nung nakita ko po ang presence dito ng kanyang pamilya. At masaya din po ako na nakita ko yung mga seatmate ko nung ako'y nasa seminary pa. Maligaya po ako na hanggang ngayon, kahit matanda na sila, I can still dance for the Lord. No? Hello. So ngayon po, nainip na po ba kayo?
Eh kasi natuto ko kaya introduction lang daw yun eh. Paano po yun? Introduction, sabi niya, nakadalawang oras sasabihin niya sa akin, introduction. Wow. So ngayon, siyempre, nag-aral kami doon, ganun din ang nangyayari. Pero mabagoy ko, Australian way. So, ang sinasabi ko ni Pastor na ating tutularan, ang gusto niya, ang bawat isa ay makapasok doon sa larangan o daigdig ng pagpapala ng Panginoong Jesucristo. Dahil gusto niya tumali sa atin yung blessing niya. So, paano natin matatamo? No? Yung pala, ang Panginoong Jesucristo He is teaching you to profit, makinabang, no? Hindi malugi, hindi madenggoy. So, ang Panginoon, dahil maraming tao ngayon, di ba, trabaho ng trabaho, kulang pa rin. No, lahat ng network, pinasukan na, campus pa rin, patay abono, dahil kulang, hindi makasapat. Pero ang Panginoon, Jesucristo, ang siyang magtuturo sa atin ngayon kung paano natin matatanggap, matatamo ang biyaya niya. Na gusto ni Red na gayahin natin at hindi ko alam, nagagaya ko na pala. Yung batang uliran, no? Doon sa John chapter 6 na verses 1 to 13. Lahat ng bata alam yun eh. Yung storyang yun, the feeding of the 5,000 men. No? Including the ladies. So dito po, ang aking patotoo, paano ako pumasok sa daigdig ng pagpapala ng ating mahal na Panginoong Jesucristo? Katulad ng bata, ano ginagawa ng bata? Sumasama siya doon sa samahan ng mga nagtatalagang kay Jesus. Katulad ng ginagawa po natin ngayon. Saan kayo na sumasama? Sa basketballan? Sa bingo? No? Saan ba yung bingo dito ngayon? Alam ko, meron sa SM eh. Pero saan kayo sumasama? Doon sa mga samahan ng mga nagtatalaga kay Lord Jesus. At sa pagsama niyo yan, tinanggihan ninyo ang inyong sarili. Katulad ng bata, tinanggihan niya yung kanyang sarili na sa paglalaro. Diba? Tinanggihan niya. So tayo, lalo na yung maedad, di ba ganitong oras, antok na tayo? No? Ganitong oras pikit na yung, talagang hulog na yung mata natin. Pero tinatanggihan mo yung sarili mo dahil kay Lord Jesus Christ. Tatanggihan mo yung ginhawa mo, yung sarap mo. Dahil yun ang gusto natin magpahinga. Dahil linggo ngayon. Pero tinanggihan natin yun, katulad ng bata. Yung bata, willing-willing siya sa pakikinig ni Jesus Christ. Willing-willing ba kayo ngayon? O baka willing-willing? So ngayon, ang pangatlo ay yung kakayahan ng bata ay kanyang ipinaglingkod kay Lord Jesus Christ. Lahat po tayo may kaya. May kayang pumalakpak, kumanta, no? Ano bang mga kaya natin? Marami, magsulat. So, anong kakayahan ko nung araw? Ang kakayahan ko po ay talagang magsulat. Bawat teachings po sa gawain ng Panginoon, nililista ko po ang haba-haba. Naku, binilas ako ng Panginoon dahil doon, kasi imagine makikinig ako sa tape, pagkatapos ililista ko, tapos ilalagay ko pa sa computer. It took me 10 years in the making to put all of them in database. And it's free if everyone would like to have a copy of it. So ngayon, so anong kaya ko nung araw? Ang kaya ko lamang ay magsulat. Itong bata, anong kaya ng bata? No, anong meron yung bata? Di ba yung bata, dala-dala niya yung pagkain niya? Meron siyang ilang tinapay mga bata? Ilang tinapay? 5 at 2 isda. Nakamulat na kayo study ako sa mga bata, alam nila yung istorya. Ayan. So, yung kakayahan natin, anong kaya natin? Noon, ang kaya ko magsulat. So, kung kaya ko na magsulat, sulat ako ng sulat.
At yun nga, na-compile ko lahat yun. In 10 years, sa totoo lang, mga kapatiran, sumakit ang kamay ko mula dito hanggang dito. Talagang umiiyak ako. Pero alang-alang kay Jesus, tiniis ko. Ang hirap kaya mag-type. Tapos makikita mo pa yung tape, hindi mo ba natindihan? Kasi Philippine made. Hindi masyadong klaro po. So ngayon, yun ang nagiging, yun yung pang Bible study ko. Kaya ngayon, tatype lang ako ng isang word, halimbawa, kakayahan, lalabas lahat na yun. Kung anong gustong topic, lalabas ko lahat doon. So, ganun po kadali. At ngayon, anytime I like yung gusto ng Panginoon na mag-share ako sa Facebook, kiklik ko lang, cut and copy. Tama ba? Cut and copy. Copy and paste. Yun, copy and paste po. Ganun na lang po ang nangyayari. So, ngayon po, yung kaya nga po ng bata ay, yun nga, ipinagkaloob niya sa Panginoon yung kanyang dala-dala. Yan. So, ayun nga po, kapag yung tatlong yun, sumasama ka sa mga samahan ng mga nagtatangga kay Jesus, tinanggihan mo ang iyong sarili kaligayahan, no? You sacrifice yourself, at pinaglingkod mo sa Panginoon kung ano yung kaya mo. Ayun ang pagpasok sa larangan ng pagpapala ni Jesus. Hindi doon sa papasok, lahat ng network papasukan ko. Sabi nila sa Australia, nasa Australia ka na, hindi ka pa magtrabaho, may ora ang bayad dito. Hindi ko po kayo ginigising Pero kung magigising po kayo, okay lang. So sabi nila, sinasayang mo yung oras mo sa Australia, 4 ora ang bayad dito. Anong ginagawa mo? Sa loob-loob, naparito ako para maghanap ng babae mo lang ko Yung sa loob-loob ko lang, yun ayoko na masabihin sa kanila. So, yun po ang ginawa ko. Hindi ako naghanap buhay. Pero, anong ginawa ng Panginoon? Yung mga kasamahan ko, kasabayan ko, naghanap buhay sila hanggang isang bahay, hindi ko nakabili. 7 bahay, binigay ni Lord Jesus. In 17 years. Dahil hindi ko hinanap ang bahay, hindi ko hinanap ang pera. Ang hinanap ko kung saan ako makakapag-Bible study. Dahil yun ang gusto ng Panginoong Kristo. Kapag ginagawa mo yung para kay Jesus, hindi niya kaya malilimutan. Hindi niya makakalimutan kung anong ginagawa mo para sa Kanya. Totoo yun. Kaya ako hindi ko akalain napapasok ako sa larangan ng pagpapala ni Lord Jesus No? Saan ako nakarating? No? Ako nakarating sa bigutan, sa mga adik, sa preso, sa mga pumapatay, pumapasok ako sa loob ng preso, doon sa mga pumapatay ng 7 tao. Nakapunta ako ng Baguio, kaya lang Baguio ngayon, hindi ko nga alam kung ano natsura, hindi ko matandaan. Tapos sa San Juan, Baguio, sa Baguio, inaabot ako ng alas 2 sa pag-uwi, kababa yung tao, alas 2 nasa kalsada pa ako ng madaling araw. Pauwi pa lang po ako noon. Tapos, yun, nakapagturo din po ako sa San Juan, sa Angono, at my own expense. At kung may magbigay po sa akin, kung hindi ko po nakakalimutan, hindi ko po alam kung 200 o 300, yung pinakamataas kong natanggap na offering. Pero, kilig na po ako doon. Sayang-saya na po ako. Makatanggap lang ako ng 200. Malaking pera na po yung araw. No? Mga 17, more than 17 years ago, o 25 years ago na. Ang saya-saya ko na po, makatanggap lang ako. Yung po yung offering nila sa akin. Pero dito po sa All for Jesus, by faith, si Jesus ang magpapasweldo sa atin. Kaya, bagamat kilig na kilig ako, tuwan-tuwa ako, dahil meron naman 200 pesos, ngayon naman, milyones kaya. Hindi. Pero milyones nga. Kasi yung grandiya ko, 1.6 cash. Cash po yun. Andiyan, 2 years na nga po binigay ni Jesus yun Ngayon ko lang napapakinabangan ng gusto. Pero pag ako bumili ng kotse, hindi ko iniisip yung sarili ko Iniisip ko pa rin ang Panginoon Kaya siguro, malaki nga binigay sa akin. Dahil hindi man ako gusto magkakotse pa. Kung ako lang, tama na yung good for 2 people lang. Diba? Maano na yung mga anak ko may ganda-gandang pamilya na.
So, yun po yung pagpasok ko sa larangan ng pagpapala ni Lord Jesus Christ. At yun din po ang gusto ni Pastor Reverend, our late, beloved Pastor Reverend Adelgado Medina, na tayo din ay pumasok sa kanyang pagpapala. Dahil si Jesus hinihintay na lang niya kung saan niya padadaanin yung kanyang blessing. Pero it took me years din po dahil nag-aaral pa ako ng Bible study, nagsulat-sulat pa ako ng mga Bible study, tapos nung binaybol ko na, at saka yun, dumating na ngayon yun. At Bible study pa ako. At saka ngayon, dumating na nga po yun. So, ito po, di ba yung bata meron siyang pag-aari? Sa kanya yun eh. Ano pag-aari ng bata? Di ba yung pagkain? Tama po ba? Sorry po, maliwanag ako sa inyo, pero madinig po kayo. Yung liwanag eh, nag-declare sa akin kaya Pero, ayan. Kasi gusto ko rin po kasi kayo, miss na miss ko po kayo, kaya gusto ko po talaga nakikita ko po rin kayo eh. Kaya lang po, malabo na rin yung mata ko, kaya hindi ko rin po kayo gaano makita. Pero yun nga po, yung bata, anong hawak ng bata? Na kanyang pinaglingkod kay Jesus ay yung tinapay at saka yung isda. So, anong hawak-hawak ko? Anong pag-aari ko? Meron po akong property sa Meralco Housing. Maliit lang po yun. 42 square meter. Pero nung binigay ko po kay Lord Jesus Christ, para doon gamitin ng Panginoon yung bahay po namin. Binigay ko po sa Panginoon para gamitin sa gawain ng Panginoon. Diba? Tinanggihan mo yung sarili mo, imbis na for entertainment of your visitors. Diba? Pero hindi na ganoon. Dahil gagamitin ito kahit sinong tao, mapasok. Diba? Mabango, hindi mabango, papasok. Madumi, hindi malinis, mapasok yun. Dahil yun ay paglilingkod sa Panginoon. So, ang ginawa ng Panginoon sa akin, 7 bahay na po ang binigay niya sa akin. Brand new. Isa lang po yung second hand. Lahat brand new. Ayun. So, ngayon, nung nawala ng trabaho asawa ko, patuloy pa rin kami nakakapag-holiday sa iba't ibang bansa. With hotel accommodation, Hindi po yung nagtetent kami. Hotel accommodation. Yun nga, dahil may panggastos pa dahil nakapagbenta kami ng ilang tatlong bahay. So, ang naiwan, 4, binigay na po namin yun sa mga anak namin. Yung Tagalawa na yung 2. At sabi nila, okay pa ba? Okay pa ba yung oras ko? O ano? Okay pa ba? So, ngayon, okay pa? Ilang minuto pa? Sige, 5 minutes? Ayun. So, how can I make the long story short? 17 years po ako nawala eh. Tapos 17 minutes po po. minutes? Meron pang bonus. Kanina, ilang minuto lang kayo na 2 minuto na 17 years, 3 minutes extension. Ayun. So, yun po, yung aakto ka sa pananampalataya. So, yun na nga po yung ari-arian ng bata. Siya po may-ari nun. Pero, pinagamit niya kay Jesus. So, maraming tao ang nakinabang. Doon sa, nung ipinagkatiwala ng bata, nung pinagamit niya kay Jesus yung kanyang ari-arian, maraming tao ang nakinabang. Hindi ako nawalan eh. Lalo ako nagkaroon. At ngayon, medyo malaki na po yung bahay namin ngayon. Napaayos na namin. Naayos na ngayon. Kasi dito na po kami mag-for yun. So, yung iba po siguro, after 17 years po yun. Biro lang. So, marami pa po sana. Marami. 17 years pa naman. Pero, sige, invite ko na lang po ako sa church ko. Sige po. Purihin po si Lord Jesus. Hopefully, lahat tayo ng bless. Sa Panginoon ang palakpak na yan, I praise the Lord. Lord,
God bless po, Sister Banji. Yan po yung katunayan ng let go and let God. Ngayon naman po, makakarinig po muli tayo ng isang let go and let God. Nag-let go po ng isang bahay ng Miracle Village, kaya po tayo nagkaroon ng outreach sa Miracle Village dahil po sa tahanan ni Sister Banji na sinulong niya sa gawain ng Panginoon. Nung unlet God na, 7 bahay po, nadinig naman po ninyo. Kaya po, ulitin po natin ang palakpak kay Jesus. Praise the Lord. Muslim. Amen. Hallelujah. Sobra po akong natutuwa na makatayo po dito na sa totoo lang po, hindi po ako karapat-dapat na tumayo po dito. Hallelujah. Pero sa tulong at biyaya po ng ating Panginoong Kristo, ako po narito. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid ko po sa Panginoong Isus, ako'y sobrang nagagalak. Mula pa po kanina, nung nagpa-practice po sila, hanggang sa nag-praise and worship na po, sobrang nagagalak po ako. Bakit po? Sabi ko, narito na po yung lahat ng aking pamilya. Yung mga pamangkin ko, yung mga anak ko, mga kapatid ko. Hallelujah. Sapagkat noon po, mga kapatid ko sa Panginoon, nung una po na pumupunta ako dito sa aking kapatid kay Brother Vicente, lagi ko po i-share ang ating Panginoong Kristo na napakabuti po niya sapagkat siya'y nag-alay ng buhay para sa atin. Hallelujah. Upang magkaroon lamang po tayo ng buhay. Namatay po siya para sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat ang pagiging isang Kristiyano po ay buhay po. Hindi lamang po ito isang istorya o karanasan. Pero ang pinakahigit po na dapat malaman ng bawat isang mananampalataya ay makilala natin at lubusan ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat magpapakababa po kayo. Wala kayong bagay na hindi ipagpakakaloob sa ating Panginoong Isus. Anumang bagay ang tinatamasa po ninyo, kung malalaman ninyo na ang lahat ng bagay ay ibinigay lamang po sa atin, hindi po natin pag-aari. Kaya po, mga kapatid ko sa Panginoon, nagkaroon po tayo ng gawain doon sa Eastern Summer sa pamamagitan po ng tulong ng ating Panginoong Kristo. Nakinamit po yung kapatid ko, si Brother Vicente. Siya po ay napunta sa amin, nagpakasya po minsan. Tapos po sinarin niya yung Trinitarian All for Jesus po. Tapos naunawaan ko po hanggang sa nagtawagan po kami Pastora Luz po. Hanggang sa nung nakarating sila doon sa amin. Bagamat mahirap po yung biyahe kasi kung sasakay po ng bus, ay napakahirap pong lubha. Kasi 24 hours. Sa kanila po, inabot po sila na 30 hours po. Mahirap po kasi uupo po kayo sa bus, mahirap po malayo eh. Pero pag sa gawain po ng Panginoon, walang mahirap po. Amen po ba? Nakalasan po yan si Sister Linda. Kaya please na please po sila doon. Makikita po yung mga kapatid natin. At sa tulong din po ng ating Panginoon Isus sa biyaya niya. Meron po tayong lupa, luti na tinayuan po doon ng gawain po ng Panginoon sa Kristo. Kaya yun po mga kapatid ko sa Panginoon, napakasarap po ang magbigay para sa Panginoon. Higit sa lahat, yung buhay po natin. At ang lahat naman yun, ay hindi po nawawala ng halaga po. Because sinabi po ng ating Panginoon sa Kristo, our labor in the Lord is not in vain po. Ibig po ba? Hindi po yan mawawala ng kabuluhan yung ating mga ginagawa. Tulad po ng pagbibigay natin ng luti po upang pagtayuan ang gawain ng ating Panginoong Jesus. Yun po ay napakalaking biyaya po para sa atin. At ito po, kaya sobrang nakakablis po. Hallelujah. Kaya halos hindi po ako magpagsay kasi sobrang tuwa po eh. Basta alam po ni Lord Jesus yan na sobrang nagagalang po yung puso ko na makatayo po dito. Dahil napakasarap po maglingkod sa ating Diyos. Wala na pong hingin ang ipagkaloob natin, yari natin ang ating buhay. At makita natin na ang ating mga mahal sa buhay, lahat po naglilingkod sa Panginoong Kristo. Sapagkat ang lahat ng bagay, kapdapakunan po natin, ang lahat ng yaman sa mundong ito, kung mapapahamak naman po ang mga kaluluwa natin, walang halaga lahat ng ito. Hallelujah. Kaya po, sobrang nakakablis po,
nagagalak ang puso ko na ito po yung unang pagtayo at hindi po ito ang huli, unang pa lang po. Hallelujah. Paglulugi pa po ni Lord Jesus. Hallelujah. Makatayo po ulit tayo dito. Kaya, tayo niyo po ba? Sige po, to God be the glory. Alam po ng Panginoon Jesus na sobrang nagagalak po ang aking puso at alam po niya na patuloy tayong pagpapalain lahat kung tayo ay magbibigay ng buhay. Ano man mayroon sa atin, ipagkaloob natin sa Panginoong Jesus ito. At alam po natin lang ito na hindi mawawala ng kabuluhan lahat na gagawin natin para sa Kanya. Hallelujah. Amen. To God be the glory po. Mga advanced age, katulad ko, mga 6 na dekada na ho, alam ko po sigurado, maalala niyo yun. Meron pong noon time show, ang pangalan ay Stop, Look, Listen. Kaya ko po sinasabi ito, tutungo po tayo sa isang announcement na ihahatid po sa atin ng ating bishop. Ito pong bishop na nangunguna sa announcement, namimigay pa po ng envelope. Ito po yung bishop na nagpahirap po sa amin ng convention. Every time may convention, siya po yung magpapahirap sa amin kasi kailangan namin ng brainstorming talaga eh. Hindi po siya magpapaliwanag, kundi kami po, di-divide niya by group. Di pa po wisdom ni Jesus yon. Masaya po na binigyan siya ng wisdom ng Panginoon na gano'n. Joke ko lamang po yun na pinahihirapan kami. Pero tayo po'y makikinig. Kaya nga po, umpisa ngayon, stop, look, and listen. Tanatawagan ko na po, palakpakan po natin si Jesus Christ sa buhay po ni Bishop John Palong. Lord bless you, Sister Lali. Bago po ang lahat, nais kong pasalamatan yung nagpaawit ng makalangit na awitin sa atin sa hapon ito. Palakpakan mo na po natin ang kapatid natin sa Top J. Gerardo at Top J. Gloria Hines. Nais ko rin pong batiin ang ating mga panauhin ngayong hapon. Yung ating pong mga kapatid na tagasama ulit. Pabatiin ko ulit kayo. Kayo po ay malulog namin tinatanggap dito sa aming panambahan na ay palawigin ng Panginoon ang inyong gawain doon sa dapat na sama. Nais ko rin pong batiin ang lahat ng mga may kaarawan sa buwan ng Setyembre. Si Bishop Eugene po ay nagdiwang ng kanyang kaarawan ng unang linggo ng Setyembre. Si Bishop John Cesar sa dating pong Setyembre 25, siya po ay magdiriwang din ng kanyang kaarawan. Kaya din po ang ating may bahay, nagdiwang na ng kanyang kaarawan. At sa lahat ng mga equally important others who are celebrating their birthdays this month of September. Happy birthday po sa inyong lahat. Naway ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo ay sumagana sa inyong buhay at sa
Agosto 30. Pwede ba natin pakita yung mga slides? Yan. Bago po yun, Agosto 22 at 23, katulad po ng sinabi ni Sister Dali, ay nagkaroon po tayo ng Tough J Ministers Convention at nais ko lamang magpakita ang ilan sa mga larawan, mga kaganapan doon sa convention. Okay. Noong naman pong Agosto 30, August 30, ang mga kabataan po natin ay nagsagawa ng feeding program doon po sa ating outreach sa Tough J, Inarawan, Antipolo City. Nais ko rin pakita ang mga larawan para makilala naman po natin ang ating mga kapatiran doon sa Inarawan, Antipolo City. Okay. Ang schedule po ng ating feeding program para sa buwan ng September 28, hinati po nila September 28 and October 5. Dalawa pong schedule sa Tough J San Juan Outreach. Ito po ay sa pangunguna ni Pastora Jenny Gamboa. Nais ko po ipanalangin natin itong gawain na ito sapagkat ito po ay mahalaga na gawain na kung saan ay ang Panginoong Kristo ang magliligtas sa mga kaluluwa na makakasumpong ng kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa ganitong gawain. Hindi lamang po material na bagay ang pinamimigay natin, kundi ang higit sa lahat ay salita ng Panginoong Kristo na nagbibigay kaligtasan sa ating lahat. Hindi ko po alam kung mayroong announcement mga kabataan. Tatawagin ko po si Sister Lorraine Gamboa upang pahayagan nilang mga paalala. Ngunit bago po ibigay ang mic, nais kong paalala sa lahat na ating pong evangelistic worship service ay nagsisimula po ng alauna ng hapon. Hindi po 1:30, hindi po 2 o'clock, kundi alauna po ng hapon. At ang mga kababaihan naman, mga kananayan, ay mayroong fellowship. Ito po ay sa ganap ng alas 12 ng tanghali. Yun lamang po si Sister Lorraine. Third po, Bishop June. I-announce ko po ngayon ay ang ating youth activities for next month. Sa October 4 po, as always, yung ating youth service po every first Saturday of the month. So sa youth center po natin sa San Juan, I hope na bawat outreach po sana merong nakaka-join para lahat po sana ng outreaches, merong representative, at naiintindihan po namin yung iba po kasing youth, meron sila sariling activity nila sa sarili nilang outreach ng Saturday. Pero if available po kayo every first Saturday of the month, 2 p.m. hanggang 6 p.m., sometimes 7 p.m. po, meron po tayong youth service, meron po tayong cell groups and Bible study. Kaya we hope na kung wala po kayong gagawin every first Saturday of the month, yung mga kabataan po, mag-attend po kayo sa ating youth service. And then sa inter-church fellowship naman po natin, katulad nung in-announce ko last month, ang in-charge po na youth ministry ay Payatas. At medyo na-delay lang po at na-reschedule po natin yung fellowship since
yung ilan po sa amin is magpapaawit din next month sa Evangelistic Fiesta. So may practice po, kaya i-move po natin yung Interchurch Fellowship sa October 25. So mga kabataan, sama-sama po tayo bumisita sa ating outreach sa Payatas. Sino po ang nakapunta na sa Payatas Outreach? Whether elder po, kahit hindi yung... Yan pa lang po, konti pa lang po. Si Remar po hindi pa nakapunta. Sa Tashley Payata. So, bisitahin po natin yung mga kabataan doon and let's have fellowship. Hindi lang po tayo mag-games, pero we will study the Word of Jesus together. So, para po yan next month. Sa October naman po na Evangelistic Fiesta, saka ko na lang po i-announce yung activity natin. Lord willing, meron po tayong film showing and seminar sa month of November. So, again, youth service po, October 4, first Saturday of the month, and Interchurch Fellowship, October 25, last Saturday of October. All glory to Jesus. Palakpakan po natin ang